Okay, good morning sa inyong lahat dyan ng mga nanonood at bagong kapanood lang sa aking channel. Sa maaaring first time nyo makita, itong aking upload dito sa Times Beach, Coastal Road dito sa Davao City. So ano bang meron dito sa ating video na to? Kung wala lang, kumbaga ipakakita ko lang ho sa inyo, i-fix ko lang itong Coastal Road ng Davao City na kung saan isa to sa sa facing, no, or parang phase 1 or phase 2 sa Davao Bypass Road projects ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang panahon as presidente, no. Ito ay kasama sa kanyang build program na kung saan kita paano ay hindi kami zero sa Davao City. Meron kaming proyekto na nakuha na pala sa kanyang pagiging Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So time check tayo ngayon dito is alas 7, no, quarter talaga siya. So ito hitsura ng aming Coastal Road. Ano siya, Matina or Times Beach Matina segment, Times Beach segment. So itong kalye na to dito ay Tulip Drive. Mula dyan sa pinakadulo, Tulip Drive hanggang diretso sa may MacArthur Highway, no? Tatagos itong Tulip Drive. And ito na mga area na to dito ay ang Ecoland Drive, ayun, no? Tapos sa likod naman ito ay West Ecoland Drive. So yan ang ganda ng namin lugar, di ba? Itong parte na to dito, dating lang to, no? Mga bahayan. Tapos isang lane lang yung kalsada diyan papunta doon sa mga videokihan, mga mga videoki bar, videokihan, beer house, no, mga ganon, bahay inuman. So ngayon hindi na siya bahay inuman kasi nga wala nang dagat, wala nang mapaliguan na dagat at naging na siya Coastal Road sa Davao City. So ito yung pinaka junction 1 namin dito. Ang aming Coastal Road dito sa Davao City ay consists of 4 junctions, no. So junction 1 ito yung pinakamahaba, like 7.5 kilometers ang kanyang long. From here sa Times Beach Matina segment papuntang Barangay Bago Aplaya. Okay, yun. Bago Aplaya. And ang pangalawang segment naman is yung papuntang Bukana. I mean sa may Bukana. Tapos Rojas, sa may Boulevard Rojas segment. Tapos hanggang Santa Ana segment 3 and segment 4 naman hanggang Barangay Jerome, Agdao. Pero ngayon ito lang muna, no, phase 1 pa lang ang or junction 1 pa lang yung nakita natin dito na natapos or yung napapakinabangan. O di ba? Ganda ng pag meron kang mga sports car dito sa Davao City, pwede kang mag road trip sa Coastal Road. Ang ganda. May mga ganyan ka sasakyan, no. Sarap i-road trip niya, no. Wow, nice one. Bagay na bagay yung kanyang sasakyan sa Coastal Road. So what more kung matapos lahat, no, hanggang sa Barangay Jerome, Agdao. That's a total of 18 point something kilometer long. So napakagandang mag road trip talaga, no. Excited na tayo. So supposed to be projected to be complete ang itong ating tulay sa may Bukana na siyang magdudugtong sa lahat ng coastal road natin sa Davao City by last quarter of this year 2025. So sabihin na natin mga last week of December. So matatapos na yung building or yung paggawa ng tulay diyan sa may Bukana River. And pag matapos na yun, na siya, ito turn over na sa public used by first quarter of 2026. So pwedeng January, February or March. Nasa ganong lang, no, ganong mga buwan kasi first quarter daw lang. Bali ito yung proof sa mga anti-Duterte, sa mga trolls ni Pangulong BBM, ni Martin Romualdez, Lisa Araneta Marcos, mga Dilawan din, kasama na rin kayo, no, mga Pinklawan, Dilawan or Liberal Party supporter. So wag nyo kaming tama lang naman, okay lang din naman na kayo yung mag-question or i-question nyo kami bakit talaga ganun na lang kami ka die hard supporter sa mga Duterte, to the point na napagkabalan nyo na kaming kulto kasi sinasabi nyo lagi na sinasamba na namin ang mga Duterte. Hindi naman sinasamba, hindi naman ginagawan Diyos. Kumbaga parang nagre-reciprocate lang kami, no? Nag-i-equate lang kami kung ano yung love and support na binibigay ni Tatay Digong sa kanyang mamamayan dito sa Davao City. So binabalik ko namin yan sa kanila, sinuklian lang ho namin, diba? So ibig sabihin kung gano'n namin siya kamahal, same din ang kanyang pagmamahal sa amin dito sa Davao. So ito yung isa lang to sa mga rason bakit mahal ng mga taga Davao ang mga Duterte. Isa lang to sa napakaraming rason, no? Only one good reason, tama ba yun? Basta isa lang siya, napakadami. Hirap banggitin, dami passport, license, seaman's book,
Ano pa? Sige, kayo na dumagdag dyan sa comment section kung ano yon. Kasi ako napakinabang ko sa time ni Digong yung ano, It's a Bus Carousel. 'Di ba? Hindi mo kumbaga ano, hindi mo na kailangan pang bumili ng sasakyan. So, kung willing ka rin namang mag-commute, public transportation, bus carousel, napaka efficient, no? Napaka hassle free, malakas ang aircon, hindi natatambay ng matagalan sa mga pick up and dropping station. Exclusive lane pa siya sa mga exclusive lane lang siya. Kahit pa sabihin natin may mga nag-a-attempt na abusado sa gobyerno, abusado sa kanya posisyon, like yun, yung anak yata yun ano, no, ni Senator Rapi Tulfo, dumaan sa bus carousel, ewan ko kung natitikitan ba yun. Yung si ano, tauhan ni parang convoy yata yun ni Marvel, o basta lang ano, pinaka-head ng pulis, so natikitan din. So, pero wala eh, patay ang balita, medyo blackout kasi siyempre kaalyansa nila, kaalyado. Basta ang balita dapat nakatutok lang sa mga Duterte, kasiraan ng mga Duterte, mga faults, fouls and mga flaws, yun lang yung ano pwedeng ibalita ng mainstream media, di ba? So nakakaduda, no? Ibig sabihin ko na Evans, ano, pwede, no? Pwede ko na Evans kasi bakit yung escalations of mga news, no, na si First Lady sa ano, si leadership sa leadership, naalala ko yung palabas na ano, K-drama na Empress K, oo, na ang tawag sa ano, leadership, Lady K, sana all. So ano pala, no, lakas maka royal family, no, leadership, Imelda Marcos, Araneta Marcos. So na-detain daw siya sa sa Los Angeles, California, USA. Dahil nga doon sa pagkamatay ng ano, nung kaibigan nila, kasama na sa hotel. Na like ang historya doon ay 7 hours daw mula nung pagkamatay. I mean 7 hours nang patay ang kinakasamaan, tsaka nila dineclare or sinabi. Kaya yung inimbestigahan, no. Pero syempre doon kayo manood kayo, ano, kay Binibining Maharlika Buljakan TV sa YouTube. Marami kayong makukuha ano doon, mga info sa kanya kung gusto niya lang magmarites, no. So medyo blackout, syempre kasiraan na sa kailang ano, pamilya sa palasyo, kaya hindi pwedeng ibalita. Kaya yung pinahuli na sa Tatay Digong para malaking issue, diba? So enough siya para i-cover up yung pagkahuli ni, malaking balita, big deal, no. So enough na siya para i-cover up yun nga yung ano, yung isyong pagkakadetain ni leadership, sana all, no, leadership. Yun, bali sa mga ano dyan, mga trolls, ito yun, so wag, sige, question lang kayo kasi andyan naman kami patiently answering your curiosity. Kaso nga lang ang problema sa iba, sinasabi na nga namin yung pinapakita, andyan na, physical video dito, edited, walang cuts, walang censored. What you see is what you get. So ganyan kaganda ang pamamalakad ng mga Duterte sa Davao City. Alam ko marami namang mga coastal road sa Pilipinas na gaya rin nito kaganda or mas maganda pa, pero yun ay gawa naman ni Duterte pa din, no? Kaya maraming thank you. So ito lang yung ano, tanging hindi namin pwede pasalamatan kay Tatay Digong or sa mga Duterte family kasi that's hindi siya man-made, no, structure. That's natural. Mother Earth, Mother Nature. Ganda namang tapo. Nice one, ganda. Galing. So ito yun, bakit mahal ang mga taga Davao City si Duterte or mga Duterte family as a whole. Packaging, no? Kasi ang galing nga talaga ng ano, mamuno. Magaling gumawa ng mga proyekto. So Tatay Digong, maraming thank you. Kahit pa ang iba mga taga Davao ay nagkaroon ng kaunting hindi naman ganun kasama ang loob, like konting mga out of 100% na sama ng loob sa iyo, parang ano lang, mga meron lang mga 1.5% lang na sama ng loob. Kasi inuna mo talaga yung Naga, inuna mo yung Sorsogon, inuna mo yung saan pa, Norte, tawag na ito, inuna mo yung mga bandang Luzon, no? Okay lang, at least Pilipino pa rin naman yun, yung mga taga Luzon, kababayan pa rin naman natin yun. Yun nga lang, nakalungkot kasi
despite sa ginawang maganda nitong si Tatay Duterte, Tatay Digong, ay... Oy, good morning. Ikaw lang isa. Kumusta ang experience sa pagbike? Asa mo ikan sa bago? Aplaya? Bago gikan? So kaya pa mo drive di ay no? Kaya pa mo drive ang mga senior? Okay, mabike-bike. Oh, di ba? Ang galing no. At the age of 79, andyan pa si Kuya, ay tatay no, brother. 79 years old siya. Pero grabe, still managed no, mag-cycling pa si Kuya dito sa ano, Coastal Road. So, yun lang. So, ibig sabihin, no, wisdom and fear, di ba? Kaya nagawa to ni Tatay Digong. So, siyempre, meron siyang takot si Tatay Digong na hadlok si Tatay Digong. Takot siya na matapos siya sa kanyang termino, bababa na siya sa pagiging Pangulo. Pero wala pa rin siyang nagawang ano, national, galing sa national budget, no? O, ibig sabihin yung ano, yung proyekto sa Davao, mega project, flagship project sa Davao. So, buti na lang, nabiyayaan tayo ng ganito kagandang coastal road. Diba? Mapapakinabangan siya ng lahat in all ages, in all walks of life. Mahirap, mayaman, bata, matanda, pwede dito. Diba? Ganda ng ano natin, coastal road. So isa to sa rason bakit why Davaoenyo people or Davao people loves so much the Duterte family. Kasi yun, hindi sila makasarili. Inuna talaga yung pinaka-welfare ng mas nakararami before anything else. Diba? Wala silang mga self-vested interest. Serbisyo publiko lang talaga. Walang halong walang halong pansariling interest, no. Hunger of power. Kung hunger of power na si Tatay Digong, dapat nagmarsyalo na lang siya dati nung ano ba yung mga insurgencies, no. Although nagmarsyalo naman tayo sa Davao dahil sa yung ano nga, Marawi Seeds ba yun? Yun ba yun? Anyway, never mind. So lang, basta ang ganda, no. Hindi man ganun ka puno ng substance yung aking pinagsasabi. Pero ang maghalaga is pinakita ko yung flinex ko sa inyo or flinex ko itong napakagandang ano namin dito, lugar sa Davao City. Isa lang to sa dapat puntahan, no? Kung kayo hindi taga Davao, so ito yung lugar highly recommended na huwag niyong palagpasin. Huwag kayong umuwi ng ano, lugar ninyo. Huwag kayong umalis ng Davao City na hindi niyo to napuntahan. Kahit anong oras dito, gabi man o araw, meron siyang gandang taglay. Pag gabi naman, siyempre may mga ano, street lights tayo dito na maganda. Ang ganda ng ano, hitsura sa gabi, lalo na and at the same time may mga tao dito tumatambay, marami din, no. And lalo na ngayon hanggang June daw tong ano, carnival dito, Rio Carnival, peryahan meron din. So pwede kayo pumunta dito pag gabi, mag-i-enjoy kayo dito at ganda ng hangin, napaka-presko. So that would be all. Thank you for watching and yun na, belated happy araw ng Davao and God save Philippines. Advance happy birthday kay Tatay Digong. Ganda oh, sangkan yan. Although maraming mga coastal roads all throughout the Philippines na ginawa ni Tatay Digong. Kaya pasalamatan natin yan. So happy tayo para doon kasi kapwa Pilipino pa rin naman yung mga yun. Kahit hindi sila mga grateful, no? Kahit ungrateful little di ba? So at least nakatikim sila ng magandang proyekto. De kalidad, world class na project, flagship project ni Tatay President Duterte, Rodrigo Roa Duterte. Siya lang nakapagpagawa ng ganitong proyekto, no, ng mga presidente. Sino pa ba mga presidente ginawa? Wala lang. Puro lang ano, mga istorya, daldal, salita, drawing, o ano pa mga basta kabalbalang pinagagawa nila. Drama, issue, politika. Gaya ngayon, no, walang ginagawa kundi puro politika. Hinahabol yung mga taong hindi sumasang-ayon sa kanila. Yun, pinagigipit. Ordaneta City pala, no, parang sinuspended na yata yung mayor. Iba talaga tong ano, no, bangag. Pati si Richard Gomez, no, hinahabol na rin nila. Parang disqualification case yata hinahay nila. Kasi very vocal siya na nagpapakita ng suporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa kanyang war on drugs program. So that's all. Thank you for watching. Bye bye. And ingat sa kayong lahat. Ganda oh. Parang ayoko pang umalis pero syempre I have to go home na para makatulog.